Ilang sandali lang ay mabilis na din pumasok si Li Keishan sa loob ng kulungan. Nakita naman ito ni Mr. Meng kaya nagsabi ito na siya din daw ay papasok sa loob. Kaya mabilis na din itong sumunod kay Li Keishan patungo sa loob at galit itong binalaan si Black Dragon King na pagpira-piresuhin niya daw ito sa loob. Ngunit si Shu Han naman ay umangat pa ito patungo sa tuktok ng True Treasures. At habang pinagmamasdan ni Shu Han ang kanyang palakol ay nagsabi ito na pagkakataon niya na para i-absorb ang True Treasures na ito. Dagdag pa nito na ang essence ng True Treasures ay pwedeng ma-absorb ng kanyang Hongmeng Hatchet. Pinaliwanag pa nito na ang mga high-level na weapon ay may mga sariling espiritu, kaya ang mga mahahalagang sandata ay ang mga high-level na weapon dahil pwede nitong utusan ang mga ganitong sandata. Naghanda naman si Shu Han ng isang skill na kung tawagin ay ang kanyang Heavenly Body Technique. Sinabi nito na ito daw ang perpektong pagkakataon para pagsanayan ang True Treasures na ito. Samantala ang eksena ay napunta sa dalawang galit na si Li Keishan at Mr. Meng at sabay pa silang sigaw na mamatay na daw itong si Black Dragon King. Kaya sabay na ang dalawa na umatake patungo sa tungaw dahilan para napaatras ito dahil sa lakas ng ibinigay na pasalubong ng dalawa sa kanya. Naging seryoso naman itong si Tungaw at binalaan nito ang dalawa na hindi daw siya natatakot sa kanilang dalawa. Kaya mabilis na nitong inangat ang kanyang dalawang kamay at muling nagsabi na flood the world. Dahil sa mga sinabi ng Tungaw ay kaagad nagkakaroon ng mataas na tubig sa paligid at sa laki nito ay nanliit ang True Treasure sa gitna. Nabahala naman si Li Keishan sa plano ng Tungaw, dahil balak daw ata na bawain ang buong city ng Tungaw na ito. Maya-maya pa ay mabilis na nitong sinabihan si Master Meng na puntahan daw nito ang malaking bug zone ng tubig, at siya naman daw ang haharap kay Black Dragon King. Mabilis naman na sinang-ayunan ni Mr. Meng. Samantala si Shu Han naman ay patuloy pa rin ang pag-absorb niya sa True Treasures gamit ang kanyang Hongmeng Hatchet. Dito ay makikita natin na unti-unti na itong natutunaw at halos nabalutan na ito ng kulay dilaw na aura. Kaya habang pinagmamasdan ni Shu Han ay nagsabi sa kanyang isipan na ilang minuto na lang ay tuluyan na din ma-absorb ng Hongmeng Hatchet ang True Treasures na ito. Ilang sandali pa ay may isang kulay na lila na enerhiya ang lumabas galing sa ilalim ng luma na nagtungo kay Shu Han. Napansin naman kaagad ito ni Shu Han kay sinalun niya ito gamit ang kanyang katawan, at sa kanyang isipan ay nasasabi siya na ang True Treasures na ito ay talagang ibinaon sa kailaliman ng lupa. Kaya sa kanyang palagay na ang True Treasures na ito ay nakabaon na ng mahabang panahon at pinaghandaan talaga. Pinagmamasdan naman ni Shu Han si Tungaw sa ibaba muli itong nagsabi na ang lahat ng ito ay tinitiyak niya na pinagplanuhan ito ni Black Dragon King ng matagal na panahon. Kaya nagtanong si Shu Han sa kanyang isipan na kung talaga bang ang nais ng Tungaw na ito ay patayin ang mga genius na estudyante. Napunta ang eksena sa harapan ng malaking tubig at may mga nilalang na nakatayo, at isa sa mga ito ang nag-utos sa kanyang mga kasamahan na sumama daw ito sa kanya para gumawa ng malaking harang. Si Master Meng pala ang nag-utos, at seryoso pa itong nagsabi na kailangan nilang maprotektahan ang buong lungsod. Ilang sandali lang ay makikita natin na may malaking lupa na biglang bumulusok paitaas at hinarangan ang malaking bug zone ng tubig. Dahil sa harang ay matagumpay na maprotektahan ang buong lungsod pati na ang mga estudyante na nasa loob pa rin ng kulungan. Maya-maya pa ay lumingon na itong si Master Meng at sinigawan na ang lahat ng mga estudyante na umatras na silang lahat ngayon din. Muli pa itong seryosong nagsalita na ang laban na ito ay hindi nila kailangan makipagtulungan sa kanila dahil mapanganib ang sitwasyon ngayon. Dahil sa utos ni Master Meng ay mabilis nang nagpulasan ang mga estudyante palabas sa True Treasures, ating makikita na unti-unti na rin nawawala at halos kakaunti na lang ang natitira dito. Pati ang tipaklong na si Long San ay hindi na nag-atubiling umalis bitbit ang bata. Pero si Green Tooth ay hindi ito umalis bagkus ay nagreklamo ito at nagsabi na bakit daw si Shu Han ay pwedeng mag-contribute sa battle na ito. Dagdag pa nito na isa din daw siya na nagpartisipasyon dito sa array na gawa niya. Samantala habang nagreklamo itong kuyukot na si Green Tooth ay hindi naman nagsalita si Liang Con at seryoso lang ang mga ito na pinagmamasdan ang pagmumuka ng kuyukot na ito. Ilang sandali pa ay kaagad nang tinapik ni Ox King Hercules ang kuyukot na si Green Tooth at sinabihan niya ito na kung nais daw ba nito makapag-contribute sa battle na ito habang naririto si Shu Han. Muli pa niya itong sinabihan na masyado daw itong nag-overthinking. Isang malaking question mark naman ang nasa ibabaw ng ulo ni Green Tooth na tila wala itong masabi.
Maging ang bida-bida na si Liang Con ay tinapik din nito ang kabilang balikat ni Green Tooth at nakangiti na nagsabi, "Yang managamit na din daw nila ang mga salita mo, kaya ikaw naman ang gagamit niyan ngayon." Ilang sandali lang ay iniwan ni na Liang Con at Ox King Hercules ang natulala na si Green Tooth at tila binagsakan ito ng katotohanan na talagang wala itong bilang kung naririto ang ating bida. Ang eksena ay napunta sa pagmumuka ng tungaw na may nginunguya na isang kamao na kung ating mapapansin ay tila mapait ata ang lasa dahil sa ekspresyon nito. Kaya tumilapo na ito papalayo kay Li Kaishan at sumabog pa ang pinagbagsakan nito dahil sa lakas ng tama nito. Samantala galit naman si Li Kaishan at pinagsabihan niya si Tungaw na ang lakas daw nagloob nitong gumawa ng gulo sa mismong Imperial City. Dagdag pa nito na kung ang magiging reckless daw ba nito ay nagpahiwatig na sawa na ba itong mabuhay. Ang Tungaw naman na si Black Dragon King ay seryoso lang itong pinangmamasdan si Li Kaishan at habang nagpunas ito ng dugo sa kanyang bibig, ay nagsabi ito sa kanyang isipan na kailangan na niya mapabilis ang lahat dahil kung mayroon pang mas mataas na level ang magpunta dito ngayon ay tiyak na siya na dito na siya matatapos. Ang eksena ay napupunta sa True Treasures na tuluyan ng na-absurd at nawala na ang mga rehas nito. Kaya sumigaw na si Shuhan at pinababalik nito ang kanyang Hongmeng Hatchet. At habang mabilis din naman na bumalik ang Hongmeng Hatchet kay Shuhan at sinalo niya ito gamit ang kanyang katawan upang ma-absurd ito. At sa isipan ni Shuhan na ang Hongmeng Hatchet niya ay hindi maaaring mag-upgrade ngayon dito para maiwasan niya na din ang magiging sanhi ng gulo. Dahil dito ay makikita natin na pati ang lila na aura na galing sa ilalim ng lupa ay tuluyan na din itong naglahuhudyat na wala nang natitira pa na mga demonic aura. Kaya nang makita ito ni Shuhan ay nakangiti itong nagsabi na talagang tuluyan na daw na absurd ang lahat ng True Treasures. Dahil dito ay sumigaw na si Shuhan ng Holy Heaven Skill at may ika-11 level ng Small Realm. Dahil dito ay lumabas ang malakas na kulay dilaw na aura sa iba't ibang bahagi ng katawan ni Shuhan dahil sa lakas ng aura ay napunit ang kanyang damit. Pinagpawisan na si Shuhan sa lakas ng puwersa, ngunit hindi pa ito nagtatapos dahil muling umakyat ang level ng Small Realm sa ika-20. Nagtuloy-tuloy pa ito sa ika-13 na level, at tumuloy pa ito sa ika-14 na level at tuluyan ng nawasak ang suot ni Shuhan dahil sa palakas na enerhiya. Maya-maya pa ay tuluyan ng sumabog ang buong damit nito at lumabas na ang katakot-takot na enerhiya dahil umabot na sa ika-15 na level ang Small Realm nito. At nang matapos na ang matagumpay na pag-level ni Shuhan ay nakangiti itong pinagmamasdan ang kanyang mga kamay dahil tumaas ng 5 level ang kanyang Small Realm sa pag-absurd niya sa True Treasures ni Tungaw. Nakita naman ng mga estudyante ang pinaggagawa ni Shuhan kaya hindi maiwasan na magtanong sila kung ano daw kaya ang pinaggagawa ng ating bida. May nagsabi na estudyante na tila ay nagposang daw ito. O hindi naman daw kaya ay nag-exercise lang ito. Narinig naman ni Liang Con ang mga katanungan ng mga tipaklong, kaya nagsabi ito na isang mga grupo ng mga hangal ang mga ito. Dagdag pa nito na papaano kaya nila makikita ang pagiging genius ni Shuhan. Ang kwento ay napupunta kina Li Kaishan at kay Black Dragon King. Patuloy pa rin ang laban ng dalawang nilalang na kung ating makikita ay nilabas na ni Dragon King ang kanyang aura na naghugis dragon at kaagad itong inatake patungo kay Li Kaishan. Subalit mabilis din itong nailagan ni Li Kaishan sa pamamagitan ng pagtalon sa ere. Kaagad din itong sinundan ni Black Dragon King paitaas si Li Kaishan at sa itaas ay bahagyang tumigil ang dalawang nilalang sa paglaban at nagkatinginan naghihintay kung sino ang unang susugod. Unang nagsalita si Tungaw na hindi daw karapat-dapat na patayin siya ni Li Kaishan, kasabay nito ay bumulusok ang napakalaking aura na naging hugis dragon at pumulibot ito sa kanyang likuran. Sumigaw pa ito at pinapalabas nito ang kanyang True Treasure. Maya-maya pa ay lumabas sa ilalim ng lupa ang katakot-takot na aura kasabay sa pagbulusok paitaas, kasabay ng paglindol sa kanilang paligid at ikinababahala ito ni Li Kaishan. Maging ang mga estudyante ay na-alerto na din sila kaya pinaaalis nila ang mga tao sa lugar na ito. Hindi naman nag-atubili dahil sabay-sabay nang tumakbo ang mga estudyante papalayo sa lugar ng pinaglalabanan ni Li Kaishan at ng Black Dragon King. Ilang sandali pa ay isang malaking hugis kampana ang lumitaw galing sa ilalim ng lupa at dahan-dahan itong lumulutang paitaas. Sa nakita ni Li Kaishan ay labis itong nabahala at pinagpawisan sa kanyang nakita dahil may isang True Treasure pa daw pala ang Tungaw na ito.
At sa kanyang palagay ay hindi na sapat ang kanyang lakas para labanan pa ang kanyang kalaban. Nang makalapit na sa harapan ni Tungaw ang nasabing True Treasure ay nakangiti itong nagsabi at mayabang na sa hawak daw niya ngayon na True Treasure ay tiyak na daw niya ang kamatayan ni Li Keishan. Matapos itong magyabang ay kaagad nang naglabas ng kulay ginto na aura ang nasabing True Treasure at may kasabay pa itong kulay itim na aura na naghugis dragon. Sa sobrang lakas nito ay makikita natin na lumakas ang hangin sa puwersa na idinudulot nito. Kaya muling nagsalita si Tungaw na oras na daw ni Li Keishan sa kanyang kamatayan at dahan-dahan itong pasugod kay Li Keishan. Dahil sa mga nasaksihan ni Li Keishan ay napamura na lang ito at pinagpawisan kasabay ng pagyumuko dahil tanggap na niya ang kanyang kamatayan. Maya-maya pa ay sumugod na si Tungaw at nakangiti itong nagsabi na papatayin niya daw si Li Keishan. Mabilis nang hinagis nito ang True Treasure at dahil wala nang sapat na lakas si Li Keishan ay sinalubong niya na lang ito ng kanyang ordinaryong suntok dahil ubos na ang kanyang natitirang enerhiya. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari ay nagkaroon ng lamat ang nasabi True Treasure sa suntok ni Li Keishan. Ilang sandali pa ay tuluyan na itong nawasak at naging pira-piraso ito na parang isang salamin na nabasag. Dahil sa nangyari ay nagulantang sa gulat si Tungaw at hindi makapaniwala sa kanyang nakikita dahil parang baso lang nababasagin ang nangyari sa kanyang pinagmamalaki na True Treasure. Pero si Li Keishan ay naging awkward ang pagmumukha dahil hindi ito makapaniwala na nasira niya ang True Treasure. Kaya nagtanong ito sa kanyang isipan na kung ganoon pa daw pala siya kalakas dahil mabilis niya lang nasira ang True Treasure na iyon. Labis naman na nagalit si Tungaw at umuusok pa ito sa sobrang inis dahil paano daw nangyari na sa ganun nasira ang kanyang True Treasure. Dahil dito ay tumingin ito kay Shu Han at tinanong niya ito kung siya daw ba ang may kagagawan ng lahat ng mga ito. Ngunit hindi sumagot si Shu Han at si Li Keishan ang nasa itaas niya na may hawak na espada at nagsusumigaw na, wala na daw ang True Treasure nito kaya oras niya naman daw para umatake. Ngunit mabilis lang itong naiwasan ni Tungaw at lumipad paitaas. Kasabay nito ay tinanggap na niya ang kanyang pagkatalo sa ngayon dahil nasira na ang kanyang True Treasure. Ngunit pagbabayaran nila lahat ng mga ito sa mga darating na panahon. Samantala sa hindi inaasahang pangyayari ay nasa itaas na niya si Master Dream na nagsabi kung may balak daw ba itong tumakas. Napansin naman ito ng Tungaw kaya kaagad itong naglabas ng isang aura sa kanyang kamay dahilan para makaiwas ito sa paparating na atake ni Master Dream. Naging isang malaking dragon si Tungaw at nagsusumigaw na walang makakapigil sa kanyang pagtakas. Ngunit hindi naman pinalampas ni Li Keishan ang pagkakataon at kaagad nang winasiwas ang kanyang espada patungo kay Tungaw. Dahil dito ay tinamaan ito kaya naputol ang ilang bahagi ng kanyang katawan. Kasabay nito ay halos lumuwa ang mata nito sa sobrang sakit na kanyang nararamdaman at napuyok pa itong sumigaw. Habang iniwan nito ang bahagi ng kanyang katawan ay nagsusumigaw ito at minumura si Li Keishan dahil sa ginawa sa kanya. Maya-maya pa ay tuluyan ang nagtungo ang ulo nito sa mga ulap at iniwan ang kanyang bahaging katawan at ilang sandali pa ay bumagsak na din ito sa lupa. Kaagad naman inilabas si Shu Han ang kanyang ultimately mysterious tree upang tingnan. At sa kanyang pagsisiyasat ay muli itong lumago at nadagdagan ng dahon. Dahil dito ay masaya si Shu Han sapagkat muling nagkaroon ng dahon ng ultimately mysterious tree. Bukod pa dyan ay makukuha din siyang merit dahil sa pagliligtas niya ng mga tao. Matapos ang madugong labanan ay muling nagsalita si Li Keishan na ang talagang misyon nila ay imbestigahan ang revival of spiritual energy. Pero sa hindi inaasahang pangyayari ay nalilinlang sila ni Black Dragon King. Pero ang mahalaga daw sa ngayon ay halos karamihan ay nakaligtas sa sakuna at nabigyan pa nila ng malaking pinsala si Black Dragon King. Nagsalita naman si Master Dream at nagpapasalamat ito sa mga nagawa ni Shu Han sa pagsira sa True Treasure Barrier kanina na halos nasa kritikal na silang kalagayan. Sumang-ayon-ayon naman si Li Keishan at sinabihan si Shu Han na muling nagbigay ito ng malaking kontribusyon sa naganap na sakuna. Muli pa itong nagsabi na ang paaralan ay may nakaabangan na pabuya para sa kanya. Kaya tinanong niya si Shu Han kung ano daw ang mga nais nitong gantimpala. Hindi naman nag-alinlangan si Shu Han at itinuro niya ang buntot na naiwan ni Black Dragon King upang hilingin na ito na lang ang kanyang gantimpala. Sabay naman na nagtanong ang dalawa kung ano daw ang nais nito sa buntot na iyan. Kaagad naman sumagot ng masaya si Shu Han na ihawi niya daw ito at titikman kung masarap ang lasa nito.
Sa narinig ng dalawa ay wala nang nasabi pa sa mga kabaliwan ng ating bida. Ngunit kaagad naman ang sabi si Li Keishan na ang laman ng Demon Beast ay pwedeng ihalo sa mga supplement, pero binalaan niya si Shu Han na mapanganib ang bagay na iyan sa isang tao kung nais nitong i-absorb ang nasabing buntot. Pero kung talagang gusto niya ito ay ibibigay ito sa kanya bilang isang pabuya. Samantala nagtanong naman si Long San kung ano naman daw gagawin nila sa batang ito. Kaagad naman pinuntahan ni Li Keishan ang bata at nagpalabas ito ng aura patungo sa ulo ng bata. Ilang sandali pa habang naiyak ang bata ay tila na-scan ang buo nitong katawan na inilabas ni Li Keishan na aura. Matapos nito ay nagpahayag na si Li Keishan na ang bata na ito ay isang tunay na tao at hindi ito demon. Maya-maya pa ay nagutos na si Li Keishan na umuwi na sila at tapos na ang kanilang misyon at ang Dragon Guard na daw nagbahala sa lahat ng mga natitira na mga gawain. Ngunit si Shu Han ay nagtaka dahil hindi siya makapaniwala na ganito magtatapos ang lahat. Habang pinagmamasdan nito ang bata ay naisip niya na parang may kulang sa kanilang misyon ngayon. Dahil dito ay pinahinto niya si Li Keishan. Kaagad naman nagtanong si Li Keishan kay Shu Han kung ano daw ang mali. Tinanong naman ni Shu Han si Li Keishan na kung ang ugat ng kanilang misyon ay ang mag-imbestiga patungkol sa revival of spiritual energy, tama daw ba? Kaagad naman sumang-ayon si Li Keishan na ganun na nga, pero hindi nila inaasahan na puro panlilinlang lang daw pala ito ni Black Dragon King. Muli namang nagtanong si Shu Han kung may mga ibang detalye pa daw patungkol sa misyon na ito. At ano daw talaga ang tunay nilang pakay at dapat gawin sa nasabing misyon na ito. Sumagot naman si Li Keishan kay Shu Han na ang misyon na ito ay isang peking misyon. Dahil nagtanong ito ay sasabihin niya ang tunay na misyon ay hadlangan ng isang napakamahalagang bagay. Ang bagay na ito ay ang ninakaw ng isang trehidor na tao, at kailangan itong maibalik sa Huaxi Estate. Muli pa itong nagsabi na dahil sa bagay na iyon ay nagdeklara ang Dragon Guard na mag-lockdown ng buong Kyoto. Ngunit nakakuha sila ng mahalagang impormasyon na dito daw gaganapin ang pagkalakalan ng trehidor na iyon at ng Demon Clan. Kaya ito talaga ang tunay nilang misyon na hulihin at pigilan ang kalakalan sa nasabing mahalagang bagay. Nagtanong naman si Shu Han kung anong mahalagang bagay sa iyon. Sumagot naman si Li Keishan na hindi daw pwedeng sabihin dahil highly confidential ang impormasyong ito. Pero muling nagtanong si Li Keishan kay Shu Han kung may pinaghihinalaan daw ba ito. Kaagad naman pinaliwanag ni Shu Han na nagtatakda lang siya kung paano daw naitanim ni Black Dragon King ang true treasure sa lungsod ng Huaxi Estate. At bukod pa dyan na tila sapat ang mga true treasure na ito upang patayin ang mga talentadong estudyante at kahit na mga big shot ay hindi ito kayang masira ang nasabing treasure. Sa sinabi ni Shu Han ay tingin si Master Dream na kung sa ganoon daw ay may mga impostor pang natitira sa mga naririto. Si Long San naman ay pag-alit na nagsabi na kung may sasabihin daw si Shu Han ay direkta na daw nitong sabihin at huwag ng paligoy-ligoy pa. Dahil dito ay kaagad nang itinuro ni Shu Han ang bata at nagsabi na ang kanilang hinahanap na tao ay siya. Sa mga sinabi ni Shu Han ay sabay-sabay nagulat ang lahat ng mga naroon at hindi makapaniwala sa kanilang mga narinig. Sabay-sabay naman na tumingin ang lahat patungo sa bata at ikinagulat nito. Habang nanginginig ang buo nitong katawan ay naiiyak itong bata na nagtanong kung bakit daw nakatingin muli sila ng ganito sa kanya. Samantala si Long San ay naines at nagsabi kay Shu Han na ang batang ito ay isang tao at hindi isang bagay. Maging si Li Keishan ay nag-alangan dahil ayon sa kanyang ginawa kanina ay tunay na isang tao ang batang ito at walang halong dugo ng isang demon. Pinaliwanag naman ni Shu Han na ang dalawang demon kanina ay talagang halatang nagkunyari na mga tao. Pero ngayon ay ang batang lalaki na ito ay tunay na tao at sa kanyang palagay ang hinahanap nila ay nasa loob ng batang ito. Dahil sa mga sinabi ni Shu Han ay bahagyang napaatras ang bata na may nanginginig na katawan sa sobrang takot. Dahil dito ay biglang nabuhayan si Li Keishan at talagang tunay ang sinabi ni Shu Han. Kaya humiling ito kay Mr. Meng na tulungan siya sa pag-imbestiga. Mabilis naman sumang-ayon si Mr. Meng at sabay na ang dalawa na naglabas ng mga aura sa kanilang mga daliri patungo sa bata. Ilang sandali pa ay umangat ang bata paitaas at nababalutan ito ng aura galing sa dalawa. Makalipas ang ilang sandali ay may isang hugis kahon ang nasa loob ng sikmura ng bata na hindi at makikita nating ang patuloy na pag-iyak ng bata dahil sa takot.
Nakita naman ito ng ibang estudyante at itinuro nila na may kakaibang bagay daw sa tiyan ng bata. Labis naman na nagalit si Li Keishan dahil talagang itinago ng halimaw na iyon ang bagay na ito sa loob ng katawan ng bata. Makumpirma ito ay mabilis nang lumipad si Li Keishan upang kunin ang bata. Nang mahawakan niya ito ay nagpaalam na siya dahil mahalaga daw ang bagay na ito. Kaya kaagad nang mabilis na lumipad si Li Keishan papalayo sa lugar. Samantala pagkaalis ni Li Keishan ay nagsalita si Mr. Meng na pangalawang pagkakataon na daw na iniligtas ni Shuhan ang kanyang anak, kaya inanyayahan niya ito ngayon na magtungo sa kanilang bahay upang formal itong magpasalamat sa kanya. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari ay kaagad nang sumingit sa likuran ni Shuhan si Green Tooth at masaya na nagsabi na sasama daw siya kay Mr. Meng. Dahil sa ginawa ni Green Tooth ay nagkaroon ng katahimikan at naging awkward ang mga pagmumukha nila Shuhan at ng ibang naruroon. Samantala kaagad naman nang hingi ng tawad si Shuhan dahil marami daw siyang gagawin ngayon at kung may bakanting oras siya ay pupunta na lang daw siya doon sa kanila. Habang nagpahayag si Shuhan ay sa kanyang isipan na dapat ilagay niya sa timing ang pagpunta doon sa Meng family dahil may kailangan siyang bagay sa Meng family na magagamit niya sa pagpasok sa Flower World. Mabilis naman na lumipas ang mga sandali at napupunta ang eksena sa school villa. Sa loob nito ay patuloy ang mag-iisip ni Shuhan patungkol sa pag-imbestiga sa revival of spiritual energy. Ngunit nagsabi siya sa kanyang isipan na noong nakaraang buhay niya ay may kakaunti lang siyang nalalaman patungkol sa bagay na naroon sa maliit na batang iyon. Dagdag pa nito na curious lang siya sa top secret na iyon at maging si Li Keishan ay walang balak ito na sabihin sa kanya. Habang nagmuni-muni si Shu ay biglang dumating si Liang Con at nagsusumigaw na naririto na daw. Nagtanong naman si Shuhan kung anong narito. Kumislap naman si Liang Con at inilabas ang dalawang bagay, kasabay nito ay nagsabi na naririto na daw ang kanilang contribution points. Kaagad naman iniabot ni Liang Con ang card ni Shuhan at maaari na daw nila matingnan ang laman ng kanilang contribution points. Samantala kaagad nang lumipat ang eksena sa paaralan, at sa loob nito ay naroon sina Shuhan at Liang Con para tingnan ang laman ng kanilang contribution points. Habang tinitignan ni Shuhan kung paano ang proseso ay nagsabi si Liang Con na palagay niya sa contribution points ni Shuhan ay nasa 500 na puntos, dahil ang kanya ay nasa 300 lang na puntos ang laman. Ilang sandali pa ay inilagay na ni Shuhan ang kanyang card sa makina. Kaagad din naman lumabas ang notification sa screen, nakasaad dito na pangalan Shuhan, contribution points, 5,032. Nagulantang naman si Liang Con sa dami ng puntos ni Shuhan. Pagkakuha ni Shuhan sa card ay labis pang namangha si Liang Con dahil mayaman na daw ito. Habang papaalis si Shuhan ay nagsabi ito sa kanyang isipan na ang paaralan na ito at tapat sa pagbibigay ng puntos dahil marami siyang nailigtas na tao kaya nakakuha niya ng ganito karaming puntos. Bukod pa dyan ay sinabayan pa ng paglagi ng kanyang ultimately mysterious tree. Makikita naman natin si Liang Con sa likod na tila namumula ito dahil sa tawag na kanyang natanggap. Maya-maya pa ay nagsabi si Liang Con na tunay daw ba na parating na nagbuntot ni Black Dragon King. Kaya sinabi ito ni Liang Con kay Shuhan at masaya na nagsabi kung saan daw nila ito kakainin. Sumagot naman si Shuhan na hindi naman daw ito isang paranormal cultivation kaya hindi eepekto sa kanya ang pagkain sa laman, ang dapat lang daw nitong gawin ay uminom ng sabaw. Inutusan niya si Liang Con na tawagan si Silver-Winged Mars at si Ox King Hercules dahil may gagawin sila. Naging excited naman si Liang sa sinabi ni Shuhan. Mabilis na lumipat ang eksena kung saan ay nasa harapan na nina Shuhan ang naputol na buntot ni Black Dragon King. Lumapit naman si Shuhan at kaagad nang hinawakan ang buntot, ngunit ang maliit na pusa ang nasa sabik ito dahil karne daw ito ng isang dragon. Kahit na hindi ito pure ay masarap pa rin ito para sa kanya. Kaya kaagad na din itong tumalon sa nasabing karne ng dragon upang lantokan na ito. Subalit bigla itong napatigil sa ere dahilan para maiyak ito ay labis ng nagalit. Hinawakan pala ito ni Shuhan kaya hindi ito nakapunta sa nasabing karne. Sinabihan ni Shuhan ang maliit na pusa na huwag itong magmadali dahil halos karamihan ng karne ay mapupunta ito sa kanya. Ilang sandali pa ay inutusan niya si Silver-Winged Mars at Ox King Hercules na kainin daw nila ang karne ng dragon.
At ang maliit na pusa ay i-absorb nito ang spiritual energy, si Liang Kankan naman ay gumawa lang ito ng sabaw. Sa sinabi ni Shu Han ay labis ang galit ng dalawa dahil hindi nila matitikman ang karne. Dahil dito ay kumawala ang maliit na pusa ay umatake kay Shu Han at nagsusumigaw na gusto daw niyang kumain ng karne ng dragon. Maging si Liang Kankan ay sumigaw na gusto din daw siya kumain ng karne ng dragon. Sinalo naman ni Shu Han ang makulat na pusa at hinampas ito sa sahig. Galit na galit si Shu Han dahil kung kakain sila ng karne ay masayang lang ito dahil useless ito sa kanilang dalawa. Kaya inutusan niya ang maliit na pusa na tapusin ito ang gawain ng matapos na. Ilang sandali pa ay nakaupo at mabait na inaabsorb ng maliit na pusa ang spiritual energy ng buntot ng nasabing dragon. Samantala sa ibang bahagi naman ay may nag-iihon nito, at sina Ox King Hercules pala ito at si Silverwinged Mars na masaya na tinatamasa ang masarap na karne. Maging si Liang Kankan ay masaya itong nagpakulo ng sabaw at nagsabi na tataas kaya ang kanyang lakas kung makainom siya ng sabaw ng dragon. Makalipas ang 2 oras ay makikita natin na naging buto na ang buntot ng dragon. Maya-maya pa ay naubos na din ang spiritual energy kaya tumigil na din ang maliit na pusa sa pag-absorb. Biglang damilat ang mata ng pusa at tila may naramdaman itong kakaiba sa kanyang katawan. Ilang sandali pa ay bigla na din itong lumaki ang kanyang pangangatawan at kasabay ang pag-atungal nito. Ngunit si Shu Han ay nanatili lang ito sa harapan ng malaking pusa at pinagmasdan niya ito. Iniisip ni Shu Han na ang pusa na ito ay isang pambihirang nilalang at ang pag-absorb nito sa essence ng dragon ay bahagyang lumakas ang katawan nito. Subalit kung maisasama niya ito sa loob ng Flower World ay tinitiyak niya na mas lalo pa itong lalakas. Samantala si Ox King Hercules ay nilunok na din nito ang huling karne ng dragon, kaya ang resulta ay bigla na din itong nadagdagan ang kapangyarihan at mabilis itong lumaki at naramdaman niya ang malakas na pangangatawan. At habang pinagmamasdan niya ang kanyang kapangyarihan ay natutuwa ito dahil lumakas pa daw lalo ang kanyang abilidad. Maging si Silverwinged Mars ay naging kulay ginto na ang mga pakpak nito hudyat na imapekto na din ang pagkain niya ng karne. Habang hinahawakan nito ang kanyang pakpak ay nakangiti itong nagsabi na nag-evolve ang kanyang pakpak sa isang gintong kulay. Kaya kung pakiramdam niya sa kanyang pakpak ay isang true treasure. Habang pinagmamasdan ni Shu Han ang tagumpay ng kanyang mga kaibigan ay bumalik sa kanyang alalaang nakaraan dahil noon daw ay wala siyang naging kaibigan kaya mabilis lang siya napatay ni Regal. Naging seryoso pa ito dahil sa buhay niya daw ngayon ay mayroon siyang Luyi, ang 9 mythical tree, at mga kaibigan na handang tumulong sa kanya sa pakikipaglaban. Napansin din naman ni Liang Kankan ang mga pagbabago ng kanyang mga kaibigan pero bakit daw siya ay walang pagbabago na nagaganap? Dahil dito ay tinapon na nito ang hawak niyang mangkok at kaagad nang tinungga ang buong laman ng isang kalderong sabaw. Samantala si Shu Han naman ay pinagmamasdan niya ang natirang buto at nagsabi sa kanyang isipan na ang buto daw na ito ay ang para sa kanya, susubukan niya daw dito ang kanyang Holy Heaven skill. Ilang sandali pa ay hinawakan na ni Shu Han ang buto, at may malakas na aura ang bumalot sa kanyang katawan at nag-level siya sa pang-16 na level sa maliit na realm. Ngunit hindi pa ito natatapos dahil muli pang isang level ang nagpahayag at umabot na sa 17 na level ang kanyang small realm. Habang pinagmamasdan ni Shu Han ang may bitik na buto na dragon ay naisip nito na nag-level siya sa 2 pagtaas sa pamamagitan lang ng buto ng dragon. Kaya sa kanyang palagay ay itong si Black Dragon King ay malayo pa ang kalagayan nito para maging isang tunay na dragon. Lumipas ang 2 araw ay makikita natin na naglalakad sina Shu Han sa kalsada at nagsabi si Liang Kankan na ang patimpalak ng bawat paaralan sa martial arts dito sa Huaxi Estate ay malapit nang magsimula. Nagtaka naman na nagtanong si Shu Han kung anong patimpalak daw itong kanyang sinasabi. At kailan naman daw ito gaganapin. Sa isipan ni Shu Han noong nakaraang buhay niya daw ay umalis siya sa martial arts school at nagsanay siya ng mag-isa kaya hindi niya alam ang mga kaganapan dito sa paaralan ng martial arts. Samantala masaya naman na sumagot si Liang Kankan na ang kanilang mga senior ay naghanda na dahil gaganapin daw ito sa darating na 3 buwan. Paliwanag pa nito na may mahigit na 100 na mga martial arts school dito sa Huaxi Estate. Ngunit ang Qingbei College at ang Tianjin College ang may maraming mga resources sa buong mga martial arts school.
Ayon pa sa kanyang nasagap na balita ang 7 mga first class na paaralan ay nais pabagsakin ang Qingbei College at ang Tianjin College para makuha ang resources na binibigay ng pamahalaan. Noon pa man kahit wala pa ang spiritual energy revival ay nangunguna na ang Qingbei College at Tianjin College pagdating sa martial arts. Kaya nagtanong ito kay Liang Con kung may nalaman ba ito na school na kayang patobon ang dalawang malalaking paaralang ito. Sinabi naman ni Liang Con na mahirap nang magsalita ng tapos, pero ang nalaman niya ay noong dumating ang spiritual energy revival ay maraming mga genius at talentadong mga estudyante ang nagkalat sa buong mundo. Kaya hindi nila alam na baka mayroon ng ibang mga paaralan ng isang pambihira at talentadong estudyante. Pero hindi naman daw naiiba ang kompetisyon na ito sa mga nakaraang kompetisyon. Kaya maraming mga paaralan ang nagbabaka sakali at naghahanda sa darating na kompetisyon.